So, kasali din tayo dyan, kasi gusto natin talagang makompleto ang panonood ng Cinemalaya this year, Chi. So, Sophie, we'd like to thank you for joining us on our last episode. Thank you for... episode? Kahit ako, hindi pala niya alam. Mamaya. Thank you. Nabigyan na pa naman tayo sa TV5, syempre. Pero sa Action TV, ito ng ating final. Thanks, Sophie. At ako, batiin mo yung mga natin kababayan sa abroad na nanonood sa TV5 International. Yes, magandang hapon po sa inyong lahat. Please watch #Y. Thank you. Thank you, Sophie. Meron dyan ka lang. Meron ako importanteng ibabalita para sa ating mga kapatid. Huwag natin kakalimutang suportahan din, aside from Cinemalaya, yung Philippine Popular Philpop Music Festival sa 2014. Ayan. Oo, isang dosena po ang entries sa Philpop na nagpapakita talaga ng galing ng mga Filipino songwriters. Kasama ka! Oo, salamat po sa opportunity. Ilan sa kasama, syempre, yung obra namin ni Isaac Joseph Garcia. Ang title po niyan, Kung Akin ang Langit. Kasama rin ang Dear Heart, Torpe, Babalikan Mo Rin Ako, Crush on You, NGSB, Langit, Umaawit, Song on a Broken String, The Only One, Hangout Lang, Salbabida at Awit Mo'y Nandito Pa. Bawat kanta po ay itatanghal ng mga top performers sa ating bansa sa finals night. Malalaman na mananalo sa July 26 sa Meralco Theater. Malapit na yung July 26. Malapit na at kailangan sabihin mo sa kanila paano tayo susuporta. Paano nga tayo susuporta? Kasi gusto ko maano ka na 1 milyon para matreat mo kami ni Sophie. Oo, besides the syempre grand prize, meron daw silang special prize na tinatawag na Spinner's Choice or People's Choice. By downloading the song sa Spinner, we get 1 vote. So, i-download niyo po ang Kung Akin ang Langit kung meron kayong Smart Son or Talk and Text. Yun. At may CD, ha? May CD na po nakalabas din. So, suportahan niyo po ang Philpop. Okay. So, Philpop, malapit na, July 26. Pero bago yan, suportahan natin ang ating kapatid na si Chibo Como. Ipapakita namin ng MTV, maya-maya. Magbabalik po ang Balitang 60. Diyan lamang po kayo. Nagkasundo na po ang dalawang tumatakbong Pangulo sa Afghanistan na magsagawa ng recount matapos kausapin ni U.S. Secretary of State John Kerry. Oo, ikinatuwa naman ng halos 3,000 OFW ang aksyon na ito ni Kerry para mapababa po ang tensyon sa naturang bansa. Magbabalita si Carla Lim. Sa unang pagkakataon, nagharap ang magkatunggali sa pagiging bagong Pangulo ng Afghanistan na sina Abdullah Abdullah at Ashraf Ghani. Magkasamang humarap ang dalawa sa media matapos masinsinang kausapin ang magkabilang panig ni U.S. Secretary of State John Kerry. Ito'y matapos simukin ni Kerry na magsasagawa ng recount of ballots para matigil na ang karahasan sa bansa na nagsimula matapos ang eleksyon noong nakaraang buwan. With respect to national unity, both candidates have agreed to abide by the results of the audit and that the winner of the election will serve as president and will immediately form a government of national unity. Ikinatuwa naman ng nasa 3,000 overseas Filipino workers ang pagdating ni Kerry sa Afghanistan. Umaasa sila na bababa na ang tensyon doon, dahilan para tuluyan ng tanggalin ng Department of Foreign Affairs ang repatriation orders sa kanila. Sa mga email na natanggap ng News 5 mula sa mga OFW doon, marami sa kanila ang nakaschedule sanang uuwi ng Pilipinas para sa annual vacation. Pero dahil sa Alert Level 3 at Total Deployment Ban na ibinaba ng gobyerno, hindi na raw sila uuwi. Isa na rito si Junie Fernandez na may scheduled flight pabalik ng Pilipinas bukas. I spoke to my wife. Sabi ko sa kanya, hindi ako makakauwi. Sabi ko, it's just that, I will not risk my job for a short stay back home and then hindi ako makabalik dito. So of course, the family is feeling bad. Everyone is feeling bad. Some of the people who are going with me are not going home. $450 hanggang $10,000 o 19 to 400,000 pesos ang sahod ng mga Pinoy kada buwan sa ilalim ng US bases sa Afghanistan. Kaya panawagan nila sa pamahalaan, tanggalin na ang ban. We can feel the sincerity of the government in terms of protecting everybody, but we cannot also sacrifice our family just because someone's fear is not our fear. If the government will allow us to stay here, that will be an assurance to them na wala silang problema sa amin.
Sa pinakahuling abiso ng DFA, itinaas naman sa Crisis Alert Level 2 or Restriction Phase ang estado sa Gaza Strip at West Bank areas kung saan nagbabakbakan ang Israel at mga militanteng Palestino. Batay sa abiso, pinagbabawalan ng mag-ikot ang mahigit 200 Pinoy sa Gaza at West Bank. Dapat din daw silang maghanda sa posibleng evacuation. Meron namang mahigit sa 36,000 Pinoy sa kabuuan ng Israel. Carla Lim, News 5. Alam mo, Jovi, sa loob ng 3 taon ng Balitang 60, isa sa talagang binigyang pansin ng ating programa ay yung Advocacy na nga kung tutuusin natin. Advocacy natin yan, ang kwento at mga balita tungkol sa mga kapatid natin na mga overseas workers sa iba't ibang bahagi ng mundo. Totoo yan, Chi, nagawa pa nga natin umere, no? Pag may pagkakataon tayo, tayong dalawa o yung mga kasama natin, katulad nila Mase, at nila Carla Lim, iba natin mga reporters, talagang kakamustahin nila yung ating mga OFW sa pupuntahan nilang lugar, Nakapag-live nga tayo through Skype, phone pass o live pa mismo, at doon sa mga lugar katulad po ng Singapore, Hong Kong, maraming beses tayo nag-live mula doon, sa Thailand, Amerika, at Japan. sa Amerika, at sa Japan. So, kinamusta natin mga kababayan natin doon. At kapag meron pong pumuputok ng mga gulo tulad nga sa Afghanistan, ay nakatutok po tayo dyan at kinakausap natin sila even through Skype para lang malaman natin yung kalagayan ng ating mga kababayan. Magtutuloy-tuloy ang advocacy na yan. Sa mga susunod nating susunod na programa o kaya ay doon sa TV5. Oo. Katulad mo, ang paborito kong ginawa mo actually yung coverage mo sa Japan, Jovi. Kasi isa sa mga pinakamalaking bagay na nangyari yan. Diba? Yung pagkakamusta mo sa ating mga Kinamusta natin kapatid sila doon. nung nangyari mismo yung tsunami Tsunami. at yung earthquake. Tapos binalikan natin sila 1 year after kung kamusta na sila. Yes. Napaka-challenging. At saka, At sa Hong Kong, nung panahon na ayaw silang bigyan ng residency, na talagang merong galit yung mga taga roon dun sa mga nagnanais na mga kababayan natin. Yun. At ang pagbabalik na naman natin sa New York, di ba? Totoo yan. Nagpunta ka doon, kinamusta mo sila. Oo, 10 years later. 10 years later. Okay, so antabayanan po ninyo yan, Samantala, balitang sports naman tayo. Pinangunahan ng PBA Rookie of the Year na si Paul Lee ang pamamayagpag ng Gilas Pilipinas kontra Chinese Taipei sa FIBA Asia Cup. Natili mang malinis ang rekord ng San Beda Red Lions matapos talunin ang Arellano Chiefs sa NCAA. Magbabalita si Joshua Lopez. Nakabawi ang Gilas Pilipinas na nagbigay ng unang bahid sa kanilang record sa FIBA Asia Championship noong 2013. Tinalo ng Gilas ang Chinese Taipei 78-64 at kunin ang early lead sa Group B ng FIBA Asia Cup sa Wuhan, China. Sa kanyang unang sabak sa international competition, nagpakita ng angas si Paul Lee na gumawa ng 18 points. Dumulong din sa scoring load si Gary David na kumamada ng 16. Gilas up by 6. Gary for 3. Punches it through! 11 naman ang binuhos ni Ranidel de Ocampo. 16 na rebound naman ang kinuha ni naturalized center Marcus Dautit na sinamahan pa ng 11 points. Sabay bagsak ni Dautit, flyby move. Marcus delivers the 2 points. Chen gets it to Hu. 3 tira din ang binutotan ni Dautit sa kanyang pagbabalik sa active duty para sa Gilas matapos ang halos isang taon. Gilas Pilipinas. Sa panalo, maganda naging simula ng Gilas sa FIBA Asia Cup kung saan nag-4th place ito noong 2012 sa Japan. Magbabalik aksyon ng Gilas sa Lunes kontra Singapore at mapapanood ito alas 8 ng gabi sa Free TV dito sa TV5. Nananatiling walang bahid ang record ng 4-time defending champion San Beda Red Lions. Binigay ng Red Lions ang unang talo ni Jerry Cordonera bilang head coach ng AU Chiefs 1981. Nagpasigtap ang Arellano sa first quarter pero di nagpahuli ang Red Lions sa Chiefs. Dinomina ng Red Lions ang laro sa second at third quarter hanggang sa umabot ang labang sa 18 puntos. Pero unti-unting tinapiasan ng Chiefs ang lamang ng Red Lions sa fourth quarter. Ngunit di nagpatinag ang Beda at ipinakita ang championship poise ng isang 4-peat champions. Sa panalo, hawak na ng Red Lions ang solo lead sa standings ng NCAA Season 90. Magbabalik aksyon ang NCAA sa Lunes simula 2 p.m. sa isang doubleheader sa pagitan ng Letran Knights at JRU Bombers. Nasusundan naman ang bakbakan Lyceum Pirates at Mapua Cardinals. Joshua Lopez, News 5.